Nako, mga kalakatan kasaging ka-agree. Nag-harvest pala ang Kuya Brian, hindi ko naabutan. Pumunta po tayo dito kasi nga gusto nating makakuha ng kumpay dito. Kaya nang mangyari na nga, ayan o, may mga tumba na, na-harvest na. Dry na yung ibang leaves. Nag-leaf na po siya. Medyo dry na siya, sayang. Hindi ko na maibibigay sa kambing kasi half dry siya. Yung kambing minsan masyelan. Gusto nila bagong cut na mga dahon, so kumuha ako ng ibang mga bago. Sinabihan ko na sana mag-delete siya, pero hindi ko nasabi sa kanya na mag-delete na rin sana ako dito. Ako na lang sana mag-delete. Hindi niya naman naubos ng delete. Yung iba nga, may dyan pa natira. Yan, pag na-delete yan, yung next na pwedeng makuha pag mayroon pang sabaw, yun yung gusto ng kambing kasi masyadong dry. So yun po. Ito na yata yung last stand ng lakatan dito sa amin sa barangay. Dito lang sa barangay namin. Na wala nang dilig-dilig, wala nang tubig. Pero makakasustain pa ito kahit 2 weeks pang hindi umulan. Kaya pa nito. Siya na lang talaga nakapag-harvest siya. Malamang kaninang umaga kung nalaman ko sana maaga ako napunta dito. Yung mga ganito kasi pwede pa sanang makumpayan. Kaso lang ganyan kasi magkukumpay ako yung after 2 days pa. Wala nang sap. Mas okay kung sa loob sana ng ng sako na na-chop ko, na mi-maintain yung freshness kahit na unti-unting nagdi-dry. Hindi siya super dry. So okay pa sana. So yan. Nagkumpay ako ng 2 sako dito, napakarami pa kung sobra, hindi nakuha na pwedeng ma-leaf. At saka yung ibang mga sobrang sucker na pinuputol natin, kinukuha natin yung dahon. Kaya po ito, yan. Kasi nga sobra, pinapatubo lang yan, kinukuha yung dahon. Kasi pag dumating na yung rainy season, pag transplant tayo ng area, pwede na yan dyan makuha at matransplant. Pero currently, kinukuha natin yung dahon, sinusunod sa kuha yung dahon. Ganyan ito, para po magiging aliwala sa ilalim. At hindi na rin kumukuha ng nutrients sa lupa kasi pag may dahon na kasi ang mga suckers na yan, kumukuha na rin ng nutrients. So yun yung ginagawa natin. Paano may isa pang dito, maliit na kalabaw kumakain ng dahon minsan ng saging. Yan po siya, yan po, may kalabaw, baby kalabaw. Kaya dyan sa dulo may mga bawas-bawas na kinakain ng kalabaw. Konti lang naman na kukuha, pero mahirap dyan yung mga bagong tanim kasi may mga bagong tanim, mga transplanted. Kaya po nito, yan po, tumutubo na, nag-umpisa ng tumutubo ito. Yan na rin po kasi ito yung mga area na tinatay kasi tinawa ng banshee top. Siya kagad nag-replant siya kakadip for replant to. Umpisa na rin tumubo. So yun mga ka-agree, mga kakasaging, ko lang kayo dito, pasyal ko lang kayo dito. Nag-harvest, di ko inubutan. Di ko alam kung ilang puno yung harvest. Pero yung tansya ko kasi nung dito ako nung isang linggo, mga 6 siguro hanggang 7 puno. Kahit mag 15 kilos lang yun, malapit na rin siguro sa mga 90 to 100 kilos. Lalo pa naman ngayon, 65 per kilo sa hilaw. Hindi pa hinog, hilaw pa lang yun. Kuha na 65. Yung iba nag-aagawan pa. Kung pwede pang kukuha, pero wala na. Very limited source na lang po kasi mga kasagi. So ito, dadali natin yun doon. 2 sako. Yan nga. Saka ikakarga ko ito sa motor ko, kabilaan. Ay, bigat din. Mahirap mag-video nito na nakakarga. So yung gagawin natin, dalhin ko na lang muna doon mga langga. Dito na po yun. Dito yan. Doon lang kanina man ang hot paper. Ayan. Dito yung daanan.
malapit lang mula sa motor. Kung hindi ka naglalagay ng bakod doon, pwede nyo makakapasok lang dito. Kaso yun lang yun. Yung dalawang malaking saba dyan nakuha na. Yun lang. Ayun, dito na tayo, lapit lang, mga 50 meters lang ito papunta dun sa motor ko na pinagkakargahan ko ng kumpay pa uwi pabilaan. Dami pang masikip dito, kaya po nito mga langga, napakasikip po nito. Bawasan talaga sana ito dito, sana babalik ito sa isang puno lang Sinabi ko nito ay kuya, pero iwan ko lang, kaya po nito talagang isang puno lang sayang dito. Magkadalawa na, masikip na nga, dalawa pa. So kung titignan nyo sa taas yan, hindi yan magkakabunga ng maganda. Magkakabunga rin siya, maliliit na rin. Hindi siya magkakabunga ng ganyan kalaki ganyan kaganda yan. Mga ganyan klase, hindi niya kaya yan pag ganun kalapit. 1.5 meters na lang yan ito pangalawang pagbubunga na kasi na ito kaya po ito malaking bunga yan, malaking puso ito. Malaking puso yan pag yung lumabas yan. Tubig lang talaga, tubig lang. Kasi currently maraming lumalabas yung puso. May pang replant, may itong isa parang tinamaan na rin ito ng banchitap. Kaya palagay ko ay treat niya ng herbicide para mamatay, para hindi laganap yung sakit niya. Ito, replant gusto na magtubo yan para mapangit lang, pero susunod na dahon maganda na yan po. So siya ito na lang yung last na sako, dadalhin ko dun mga ka-meme, ka-agri, mga kasaging. So gano'n na po yun. Gano'n na po pauwi ng barangay mula dito, 3 kilometers. So nakarating na po tayo dito, pero kukunin ko muna itong kumpay dito sa motor kasi nga susundin ko pa yung anak ko doon sa bayan maya maya konti, kaya talagang diskarga na naman ito, another work na naman. Yun po, mahirap pa naman ng pagkatali, tapos kukunin na naman. Ito yung magawa mga mga langga. Sige